At sino ba ito? Shirley, itong asawa mo ay walang ideya kung ano ang agwat sa lipunan. Manatili ka sa kanya at hindi ka na makakalaya. Maghiwalay na kayo. Pirmahan mo lang ang mga papeles at 50 milyong piso ay diretsyo sa iyong account ng kumpanya. Ethan, matagal na tayong hindi nagkakasundo sa buhay. Hindi mo ba alam? Ako ang CEO ng Horizon Group. Milyon-milyon ang halaga. At ikaw, ang ginagawa mo lang ay kumapit sa hamak na maliit na stall mo. Ano pa bang magagawa mo para sa akin? Nahihiya akong makita kang kasama ko. Ikaw ay isang kahihiyan. Naiintindihan mo? Kayong dalawang taksil. Hindi kita kailangan para hadlangan ang karera ko. Ethan, kung may natitira pang dignidad sa'yo, pirmahan mo na ang papeles ng hiwalayan. Kapag tayo ay hiwalay na, huwag kang magsisi o bumalik sa akin ng nagmamakaawa. Ako? Magmamakaawa sa isang tindero ng pansit na tulad mo? Sa tingin mo mangyayari iyon? Sinasabi mo iyan, pero naniniwala ka ba talaga? Sige, maghihiwalay tayo. Ikaw sa iyong daan, ako sa akin. Ethan, ang galing-galing mo ano? Kung gayon pagkatapos ng hiwalayan, sa akin ang kotse at bahay. May tutol ka ba? Shirley, lumalampas ka na. Wala ako rito para makipag-usap. Narito ako para ipaalam sa iyo. Pumayag ka man o hindi, papayag ka rin ngayong araw na ito. Lumabas ka sa bahay ko, ngayon din. Ayokong makita ka pang muli. Tara na. Hanggang sa muli, matanda. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Anong lakas ng loob mong bumalik dito? Sinabi sa akin ni Shirley ang lahat. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na rito. Ayon sa kapatid ko, simula ngayon, ayaw na niyang makita ka pa ulit. Kung alam mo ang ikabubuti mo, pulutin mo ang kalat mo at umalis ka na. Lumabas ka. Shirley, may bagong karelasyon ka lang, tapos itatapon mo na ako ngayon? Walang puso ka. Anong lakas ng loob mong husgahan ang kapatid ko? Wala ka bang hiya? Ang katulad mo, sa ibang pamilya, matagal nang pinalayas. Pinatuloy ka ng pamilya namin dito. Naging palamunin mo kami sa loob ng 30 taon. Sobra-sobra na ang trato namin sa iyo. Palamunin? Saan napunta ang buong sweldo ko sa nakalipas na 30 taon? Sa 30 taon kong pagsisilbi sa pamilya ninyo, nagbigay ba kayo sa akin ng kahit isang kusing? Tama na ang kalokohang ito. Kunin mo ang mga gamit mo at lumabas ka na ngayon. O tatawag ako ng pulis. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Aalis ako sa sarili kong kagustuhan. Ang pagtingin lang sa inyong lahat ay nakakasuka na. Tandaan mo ang sinasabi ko. Magsisisi kayo dito. Ikaw? Kung ikaw, Ethan Hayes, ay makapagpapasisi sa pamilyang Vance ng kahit isang bagay, ako, si Kevin Vance, ay kakainin ko ang sombrero ko. Ha? Anong sinabi mo? Ano? Nagpalit na ng may-ari ang Apex Corporation. Pumunta ka sa Apex Corporation bukas. Dalhin mo ang pamana ng pamilya, ang sinaunang pambihirang halaman, at ihandog mo iyon sa Big Shot. Magbabago na ang Marina City. Kailangan nating gawin ang lahat para mapasaya sila. Kung magiging pampubliko ang pamilya natin, nakasalalay lahat ito. Opo, maghahanda ako agad ng mamahaling regalo. Opo. Kung magbabago ang Apex Corporation, ang buong mundo ng negosyo sa Marina City ay dadaan sa malaking pagbabago. Ang pagkakataon ko ay dumating na rin. G. Hayes, susunduin na kita. Huwag kang magmadali. Hindi ko inakala na ang dating hindi maabot na Apex Corporation ay akin na ngayon. Ay, hindi ba ito ang bantog na gwapo ng Marina City? Iniwan ka ni Shirley. Wala nang nag-aalaga sa'yo, kaya pumunta ka sa Apex Corporation para maghanap ng trabaho?
Anong pakialam mo? Ethan, dahil hiwalay na tayo, normal lang na maghanap ka ng trabaho. Yan ang dapat mong gawin. Pero hindi ka dapat pumunta rito. Nag-hire ang Apex Corporation ng mga guwardiya. Pero ang age requirement ay 30 pababa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba, bagay ka talaga maging guwardiya dito? Sinong nagsabing nag-apply ako bilang guwardiya? Shirley, hiwalay na tayo. Wala ka ng pakialam sa buhay ko. Wala kang karapatang makialam. Ethan, may mali ba sa sinabi ko? Para sa ikabubuti mo to? Isipin mo nga, meron ka bang diploma? Paano naman ang experience? Kahit anong work history? Kung hindi guwardiya, ano pa? Gusto mong mag-apply bilang chairman ng Apex Corporation? Ang isang henyo tulad mo, hindi ka nga mahihire bilang guwardiya sa Horizon Group ko. Lalo na sa Apex Corporation. Tama si Shirley. Ang pamilya Pierce ay preferred partner ng Apex Corporation. Kaya, makisuyo ka sa akin. Ako na ang magpaparekomenda para makakuha ka ng trabahong maglilinis ng kubeta. Ha ha ha. Ang trabahong yan mukhang walang age limit. Dapat magpasalamat ka kay G. Pierce ngayon din. Hindi ba't mas maganda ang magwalis sa Apex kaysa magtinda ng pansit sa kalsada araw-araw? Ang gandang oportunidad ay ipagkaloob nyo na lang sa sarili nyo. Ikaw, Ako, si Ethan, may sariling negosyo rito. Wala kang karapatang utusan ako. Ethan, huwag kang magkunwari sa akin. Alam ko na punta ka rito para pakasalan mo ulit ako. Hayaan mong linawin ko. Talagang imposible yon. Ako ay isang CEO na milyon ang halaga. At ikaw ay isang magtitinola lang. Isa ka lang pabigat sa akin. Naiintindihan mo ba? Una, napunta ako sa Apex, hindi dahil sa'yo. Pangalawa, ako, si Ethan, may sariling negosyo rito. Pangatlo, nakaabala kayo sa daanan ko. Ngayon, umalis kayo. Nakakairita kayong dalawa. Umalis na kayo ngayon din. Ikaw, wala ka talagang pag-asa. Hoy, sandali lang. Ano ang sinabi mo? May kailangan ba kayo sa Apex Corporation? Isang gwapong tulad mo ay may koneksyon sa Apex Corporation? Oo nga pala. Hindi naman kayo dito para mag-ipon ng basura, ano? Isang gwapong taga-kolekta ng basura. Bagay na bagay. Ethan Hayes, ang pinakamagandang katangian ng isang tao ay ang pagiging mapagkumbaba. Kailangan mong maging praktikal. Pagkatapos mong hiwalayan ako, sigurado akong hindi ka na makakahanap ng disenteng trabaho ngayon. Lahat ng ginawa namin ay para tulungan ka. Sino ba ang mag-aakala na kakagatin mo ang kamay na nagpakain sa iyo at walang utang na loob? Ang ingay. Kayong mga walang kwenta, gusto nyo bang umalis ng kusa o ipapapalayas ko kayo? Ikaw, Napabobo ka ba sa paghihiwalay natin? Ito ang Apex Corporation. Saan mo nakukuha ang lakas ng loob para magwala dito? G. Pierce, Ethan Hayes, nawawala na ba ang isip mo? Ang kapal ng mukha mo! Sinuntok mo talaga ako. Ngayon, babaliin ko ang mga buto mo, bubunutin ang dila mo, at pagsisisihan mong nabuhay ka. Mga guwardiya, may tao sa teritoryo ng Apex Corporation nang gugulo. Nasaan ang mga security guard? Sino iyan? Anong ingay? Hoy, G. Pierce. Ganito ba ang Apex Corporation sa pagtanggap ng mga bisita? Sinuntok niya talaga ako. Palayasin mo siya ngayon din. Apex Corporation ay ipinagbabawal sa mga hindi autorisadong tao. Mangyaring umalis na kayo kaagad. Anong klaseng mga tao ang nag-aakalang basta-basta na lang papasok sa teritoryo ng Apex Corporation? Ew, nakakadiri. Sigurado ka ba na kahit hindi mo man lang itanong kung sino ako, gusto mo akong palabasin? Sigurado ka ba dyan? Palalayasin mo ako nang hindi man lang itinatanong kung sino ako? Hoy, isa ka lang nagtitinda ng pagkain sa kalye. Anong estado ba ang maaari mong taglayin? Nakikita mo yan? Ang mga guwardiya dito. Ay wala sa antas mo. Hindi mo talaga maaabot. Para maging totoo sa'yo, ang buong Marina City ay nakaluhod sa paanan ng Apex Corporation. Kahit na ikaw ay isang dragon, kailangan mong magkumot dito. Tigre, magpapatira pa ka. At saka aso ka lang, may tao, palayasin siya. Ethan Hayes, noon, binibigyan ka ng mukha ng mga tao dahil lang sa pagiging asawa ni Shirley Vance. Binibigyan ka nila ng pahinga. Pero ngayon, ikaw ay isang langgam na kahit sino ay pwedeng tapakan. Mas mabuting humingi ka ng tawad kay G. Pierce ngayon din para maipagtaguyod kita, para hindi ka mawalan ng braso o binti.
Stella, bumaba ka rito ngayon din. Ethan Hayes, hindi ka man lang marunong magpanggap ng maayos. Alam mo ba kung sino si Stella Quinn? Siya ang tagapagmana ng pamilyang Quinn ng Northridge. Ang tunay na kapangyarihan sa likod ng Quinn Consortium. Sa edad na 22, pinangunahan niya ang pamilyang Quinn sa entablado ng mundo. Ang pangalang reyna ng negosyo na lumalabas sa bibig mo ay isang malaking insulto sa kanya. Stella Quinn, idolo ko siya, pero wala pang larawan niya ang nakalabas sa publiko. Talagang hindi ko alam kung ano ang mayroon ng maliit na Marina City na ito na maaaring makaakit sa kanya. May chismis na si Stella Quinn ang bumili sa Apex Corporation. Nagsaliksik siya. Sayang wala lang siyang kakayahan. Kapag inihandog ko ang pamana ng pamilya namin kay Bibi Quinn, ang aming pamilya ay magkakaroon ng malalim na pakikipagtulungan sa Apex Corporation. Malapit na ang IPO ng aming pamilya. At ikaw ay mananatili bilang isang hopeless na gulo. Ikaw ay magpakailanman ay isang walang kwentang basura. Kung gayon, sa palagay ko malapit ng yumaman ang pamilyang Pierce. Sa hinaharap, aasahan namin ang iyong suporta, G. Pierce. Siyempre. Mahal, ang Apex Corporation ay hindi nakikipagnegosyo sa mga hamak na basura. Anong hinihintay ninyo? Gawin nyo na. Gawin nyo. Baliin ang kanyang mga binti. Itapon siya. Tigil. G. Thorne. Ang taong ito ay nagkakagulo sa aming lugar. G. Thorne, ganito po. Narito ako para ihatid ang isang pamana ng pamilya kay Bibi Quinn. Ito ang kayamanan ng pamilyang Pierce, ipinamana sa bawat henerasyon. Sana kapag nakita ninyo si Bibi Quinn mamaya, ay makapagbigay kayo ng magandang salita para sa akin. Nagkakagulo ka rito. Nakakaabala kay Bibi. Quinn, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Ang gwapong tindero ng pansit na ito ay nagkakagulo sa lupain ng Apex Corporation. Naglakas pa siya ng loob na mag-utos na bumaba rito si Bibi Quinn. Ito ang marketing director ng Apex Corporation, si G. Thorne. Bago ka mamatay, ang makilala ang isang big shot na tulad nito ay dapat magpapasa iyo na mamatay ng walang pagsisisi. Ethan Hayes, naabala mo na si Bibi. Quinn, tapos ka na. Hindi mo masasagip ang taong determinado sa pagkapahamak. Ikaw ang may kasalanan nito. Hindi na kita kayang iligtas ngayon. Ikaw ay dapat si G. Ethan Hayes. Ipinadala ako ni Bibi, Stella Quinn, para sunduin ka. Halika na po. Ikaw si G. Hayes? Pinapunta ako ni Bibi Quinn para sunduin ka. Parito po. G. Thorne, wala siyang iba kundi isang hamak na tindero ng pansit. Paano niya makikilala si Bibi Quinn? Nagsisinungaling siya sa iyo. Maniwala ka sa akin, isang sinungaling siya. Eksakto, G. Thorne, mapapatunayan ko. Ito ay isang iskandalo sa pamilya na mas gusto naming itago. Pero ayaw na ayaw kong lokohin ka. Ang lalaking ito ay ang dating asawa ko. Tungkol naman sa kanya, mas kilala ko siya kaysa kanino man. G. Thorne, hindi ka pwedeng maging tanga tungkol dito. Sino ka para magsalita? Tangang walang alam. Ikaw, tanggal ka na. G. Thorne, para saan mo ako tinatanggal? Para saan? Ibinigay ko na ang lahat sa kumpanyang ito. Palabasin mo siya ngayon din. G. Thorne! Makita ang Apex Corporation na may ganitong mababang uri ng mga kasosyo talagang nakakasira ng puso. Ikaw, Mula ngayon, hindi na welcome si G. Pierce sa Apex Corporation. Huwag ka nang bumalik. G. Thorne, gagawin mo ba talagang ipagtanggol siya ng ganito? Hayaan mong linawin ko ito. Ako ang piniling kasosyo ng Apex Corporation para sa kapakanan ng walang kwentang ito. Na insultuhin ang pamilyang Pierce ay hindi matalino. Ang pamilyang Pierce? Ano ang halaga nila? Ikaw, 80% ng kita ng pamilyang Pierce ay galing sa Apex Corporation. Kung ititigil natin ang pakikipagtulungan, malulugi agad ang pamilyang Pierce. G. Thorne, pakiusap. Huwag ninyo akong pagbintangan dahil sa katangahan ko. Bigyan ninyo na lang ako ng isang pagkakataon. Nagsalita ako ng walang paalam. Karapat dapat akong mamatay. Nakikiusap ako sa inyo. Bigyan ninyo lang ng pagkakataon ang pamilyang Pierce. ang Apex Corporation ay hindi nakikisalamuha sa mga taong walang kwenta. Simula ngayon, itigil agad ang lahat ng negosyo sa pagitan ng Apex Corporation at ng pamilyang Pierce, bawat isang proyekto. Kung ito'y kasalukuyang ginagawa o nasa plano pa lamang, ipasara ang lahat. Ang pamilyang Pierce ay hindi na makakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa Apex Corporation.
Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako si Pierce. Ikaw, Ang lakas ng loob mong bastusin si Tagapangulong Hayes. may bagong may-ari na ang Apex Corporation. Baka naman ang posisyon mo bilang marketing manager ay nanganganib din. Gumawa ka pa ng kasinungalingan na si Bibi. Quinn ang nag-utos sa iyo para sunduin siya. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Bibi, Quinn, at parusahan ka? Sa tingin ko, kayong mga tao ay dapat mag-ingat. Ikaw. Bibi, Quinn, narito ka na rin. Kanina, sinabi ni Victor na alam mo ang walang kwentang si Ethan. Tagapangulong Hayes. Pasensya na, G. Hayes. Ako ang sekretarya ni BB Quinn. Sinabi niyang dalhin kita sa itaas. Hindi. Ano ba ang problema ninyo dyan sa Apex Corporation? Nababaliw na ba kayong lahat? Pinapakitaan ng respeto ang isang walang kwenta? Ikaw. Wag na. Sayang lang ang oras ko sa mga tangang ito. Umalis na tayo. G. Pierce, ano na ang gagawin natin ngayon? Basura lang naman yan. Anong klaseng gulo ang kayang gawin yan? Hindi ko lang alam. Kung anong panlilin lang ang ginamit niya para maging malapit kay Victor Thorne, pupunta tayo kay Stella Quinn ngayon din. Ihahandog namin ang pamana ng pamilya Pierce sa kanya. Kapag napasaya na natin siya, si Victor Thorne ay hindi na. Magiging kahina-hinala sa akin. Tama. Kakapalit lang ng may-ari ang Apex Corporation. Ang buong istruktura nila sa loob ay tiyak na magkakaroon ng malaking pagbabago. Si G. Thorne, ang hepe ng marketing, ang una sa listahan na maaalis kapag nangyari iyon. Pagkatapos kong makipagkita kay Stella Quinn, sisiguraduhin kong tapos na ang lalaking iyon. Simula ngayon, Tagapangulong Hayes, ako na ang magiging personal mong sekretarya. Kung mayroon kang anumang pangangailangan, maaari mong direktang sabihin sa akin. Ayon sa utos ni Matandang G. Hayes, pinayagan lamang akong ibunyag ang totoong pagkatao mo sa pulong ng lupon. Sabi niya sa ganitong paraan ay makikita mo ang tunay na kulay ng mga nakapaligid sa iyo. Kaya nga ngayon, kinailangan kitang pagdaanin sa lahat ng iyon. Pasok. B.B. Quinn, si Raymond Pierce mula sa Pierce Group at Shirley Vance mula sa Horizon Group ay narito upang makipagkita sa iyo. Ang Apex Corporation ay hindi kailanman makikipagtulungan sa mga ganitong mababang uri at basurang kumpanya. Ang mga utos ni Tagapangulong Hayes ay siya ring mga utos ko. Sige, magpatuloy. Umalis ka na diyan. Layas, layas, tumayo ka. Gaano ba katapang ang isang hamak na guwardiya para kausapin ako ng ganyan? Makinig ka. Ako ang eksklusibong partner ng Apex Corporation. Nandito talaga ako para magbigay ng regalo kay Bibi, Quinn. Ikaw? Ang kapal ng mukha mo para magmayabang sa harap ng Apex Corporation? Malinaw ang sinabi ng aming chairman. Ang Apex Corporation ay hindi nakikipagtransaksyon sa mga basura. G. Pierce, nakakatawa naman. Ang sinabi niya kanina ay eksaktong sinabi rin ni Ethan Hayes. Eh ano naman? Ang lalaking yun ay isang walang kwentang talunan. Ethan Hayes, ikaw ba ang may pakana nito? Ang sumpang bibig mo? Ang sumira sa lahat? Tigilan mo na yan. Mag-isip ka kung anong gagawin mo kapag nabaon na sa utang ang pamilya Pierce. Layas! Layas! Bitawan mo ako! Layas, layas. G. Pierce, anong gagawin natin ngayon? Tinatanong mo ako? Sino naman ang itatanong ko? Maghintay lang tayo. Dito lang tayo. Hindi magtatagal bago mapatalsik din. Yang si Ethan Hayes. Ingat sa biyahe. Ethan Hayes, paano niya nabili ang ganyang klasing kotse? Hindi mo ibig sabihin, may kinalaman ba talaga siya kay Stella Quinn? Kung totoo yan, hindi pa nga natin nakukuha ang divorce papers natin. Imposible. Huwag mong kalimutan, ilang taon kayong mag-asawa. Kung kilala niya talaga ang isang big shot na tulad ni Stella Quinn, malalaman mo yun noon pa. Tama, talagang palpak siya. Pero kung ganoon, ay nang saan? Nanggaling ang pera niya. Ninakaw ba niya yan sa'yo? Kaya, ang unang gagawin mo pagkatapos maging pinakamayaman, syempre, bibili ng bagong bahay.
Pagkatapos ng diborsyo, wala akong matitirhan. Nay, hindi ba yan ang bayaw ko? Anong bayaw? Diborsyado na ang kapatid mo sa loser na yan. Hindi pa napipirmahan ang papeles ng diborsyo, di ba? Yung kotse. Siguro 10 milyong dolyar ang halaga niyan. Ano? Tara na. Samahan mo ako at tingnan natin. G. Hayes, pirmahan lang po dito at inyo na ang bahay. Salamat. G. Hayes, narito po ang titulo ng inyong ari-arian. Tingnan mo naman yung itsura mo. Ang lalaking iniwan ng anak ko. Ibigay mo sa akin ng pera. Anong pera? Hayes, huwag kang magpanggap. Paano ka nakabili ng kotse at bahay? Ninakaw mo yan sa kapatid ko. Saan mo nakuha ang pera para sa kotse at bahay na yan? Ninakaw mo yan sa kapatid ko. Eksakto. Mula nang hiwalayan mo ang anak ko. Anong kapal ng mukha mong gastusin pa ang pera niya? Hindi ako kailanman nakahawak kahit piso mula sa pera ni Shirley Vance. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sige, tawagan mo siya at tanungin mo. Ma, dahil matigas ang ulo nitong palamuning ito, matigas talaga ang ulo. Halongkatin na lang natin ang lugar na to. Wala kang modo. Kung hindi ka turuan ng nanay mo, ako na ang magtuturo sa'yo. Hinampas mo ako? Bayaw mo ako? Dati, dahil iginagalang kita bilang kapatid ni Shirley, kapatid, nang magkagulo ka sa labas, ako ang sumalo para sa'yo. Yung utang sa sugaling kinainisan mo, ako ang nagbayad. At ang ginawa mo lang ay tinawanan at ininsulto ako. Ngayong hiwalay na ako sa kapatid mo, sino ka ba para ganyanin ako? Hayop ka! Alam ko nang masama kang tao. Ngayon, aapihin mo pa ang sarili mong bayaw at biyenan? Ibalik mo ang titulo ng lupa. Hindi pwede. Amin yan. Titulo ng lupa ng pamilya namin. Tama. At yung kotse sa labas amin din yan. Tama. Nasa akin ang titulo ng lupa. Kaya akin yan. Ano? Akala mo maaagaw mo yan sa akin? Nasa akin ang titulo, kaya akin ang bahay. At hindi mo magagawang kunin ito ng sapilitan, di ba? Nakapag-text na ako kay Shirley at darating na siya anumang minuto. Kaya hintayin mo lang siyang dumating at tingnan mo kung paano kanya aaksyonan. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, ibalik mo sa akin ang titulo. Shirley? Ethan, ninakaw mo ang pera ko. Binili mo ng bahay at kotse gamit iyon. At ano? Ngayon ay maghahawak ka rin ng kamay sa nanay at kapatid ko. Shirley, nakakagulat talaga ito. Kailan ba ako nagnakaw ng pera mo? At anong karapatan mo para akusahan ako ng pagnanakaw? Kakakumpirma ko lang sa account ko at lahat ng pera doon ay nawala na. Kaya kung hindi mo ninakaw, sino ang kumuha? Ethan, hayaan mong linawin ko. Hiwalay na tayo ngayon. Kaya kung magnanakaw ka ulit sa akin, krimen iyon, naiintindihan mo. At tumawag na ako sa pulis. Kung ilalabas mo ang pera ngayon at humingi ng tawad sa nanay at kapatid ko, baka hayaan na lang kita. Shirley, siya ang kumuha ng pera mo. Kaya papaluhurin ko siya at magmakaawa ng tawad. Tama. Lumuhod ka. Katawa-tawa ito. Nawala ang pera ng pamilya mo, pero ano ang kinalaman ko doon? Shirley, sa lahat ng taon na mag-asawa tayo, hindi ko man lang hinawakan kahit isang sentimo mo. Kaya masasabi mo ba ng totoo iyan nang nakapatong ang kamay sa puso mo? Eh ano naman, hindi ba tama lang na hindi mo ginastos ang pera ko? Shirley, talagang nakakaramdam ako ng pagkasuklam, ng pagkayamot. Ang buong pamilya mo ay nakakayamot. Kayo'y isang bunton ng basura. Akala mo ang galing-galing mo at ngayon ay nangahas kang sumigaw sa amin. Kaya lumuhod ka ngayon din. Lumuhod. Opisyal, ito ang lalaki. Ninakaw niya ang pera ng kapatid kong babae. Dakpin mo siya, ngayon din. Ang taong tulad nito ay karapat-dapat na mabaril. Turuan mo siya ng leksyong hindi niya malilimutan. Aalamin natin ang katotohanan sa likod nito. Ang kailangan mo lang gawin ay makipagtulungan sa aming investigasyon. Akala mo karapat-dapat ka? Na pati tagapangulong Hayes ay papaluhurin? Ang ganda-ganda niya. Sino siya? Wow, may tao palang mas maganda pa sa kapatid ko. B.B. Vance. Si Shirley Vance, ang CEO ng Horizon Group. Ang dating asawa ni tagapangulong Hayes. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw pala ang nagsasabing ninakaw ni tagapangulong Hayes ang pera mo? Tama. Ang perang ginamit niya para sa mga bahay at kotse ay lahat ninakaw sa akin. Talagang ganoon. Ipinakikita ng aking investigasyon na ang iyong mga ari-arian ay 20 milyong piso lamang. Eksakto. Ang anak kong babae dito ay ang CEO ng Horizon Group. Ang halaga niya ay mahigit 10 milyong piso.
Paano siya maihahambing sa mga tulad niya? 20 milyong piso? Hindi kayang kitain ng loser na yun yan sa 10 buhay. Kung gayon, malinaw na ang katotohanan. Ang usapin ng nawawalang pera ni Bibi. Vance ay walang kinalaman kay Tagapangulong Hayes. Tungkol naman sa nawawalang pera ni Bibi. Vance, walang kinalaman iyon kay Tagapangulong Hayes. Miss, hindi ko alam kung sino ka, pero mas mabuti kung mayroon kang ebidensya para patunayan iyan. Hindi ka pwedeng basta-basta magbibigkas ng ilang salita at baluktutin ang katotohanan. Naiintindihan mo ba? Simple lang. Ang sasakyan ni Tagapangulong Hayes na nakaparada sa labas ay nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Sa tingin mo, kayang-kaya mo iyon? Ano? 15 milyong piso? Si G. Hayes ay malapit ng bumili ng villa mula sa aming Elysium 1 project. Sigurado akong narinig ninyo ang mga chismis. Ito ang pinakamarangyang villa sa buong Marina City na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. 500 milyong piso? Abay, ito ang unang pagkakataon na narinig ko iyan. Ang isang lalaking bumibili ng 500 milyong pisong mansion ay magnanakaw ng 20 milyong pisong halaga? Bibi, Vance, wala pong personalan. Pero ang buong yaman ninyo ay parang isang patak lang, kumpara sa barya-barya lang ni Tagapangulong Hayes. Sapat na ba ang mga katotohanan at ebidensyang ito? Para sa inyo? Hindi, talagang hindi. Bago kami nagdiborsyo, nagtitinda lang siya ng pansit sa kalsada, isang maruming talunan. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Kumuha kayo ng mga artista, hindi ba? Dapat nga. Ang lahat ng ito ay wala nang kinalaman sa iyo. Hayaan mong bigyan kita ng palatandaan, ang kapatid mo ay nagkaroon lang ng 20 milyong pisong utang sa sugal noong nakaraang linggo. At nabayaran lang iyon kahapon. Dapat mong tanungin ang kapatid mo kung saan napunta ang pera mo. Nasaan ang pera mo? Tanungin mo siya. Kevin, ninakaw mo ang pera ko. Shirley, hindi ko ginawa yon. Opisyal, isasampa ko ang kaso laban kay Gang Vance at kay G. Kevin Vance sa pagpuwersa kay Tagapangulong Hayes. 20 milyong piso iyon. Narito ang lahat ng ebidensya. Hindi kami mag-aayos. Dadalhin namin sila sa korte. Shirley, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. Suga pa ako sa sugal at naipon ang utang ko sa sugal. Kung hindi ako magbabayad, papatayin nila ako, Shirley. Kailangan mong iligtas ako. Hindi ako pwedeng makulong. Shirley, wala akong kaalam-alam tungkol sa lahat ng ito. Nanay mo ako, sa pangalan ng Diyos. Hindi mo lang ako pwedeng iwan. G. Hayes, ito ang mga gamit mo. Salamat, opisyal. Kailangan mong sumama sa amin. Opisyal! Shirley, ilabas mo ako dito. Shirley, Opisyal! tulungan niyo ako. Shirley! Kevin! Ethan Hayes, paghihiganti ito, di ba? Dahil lang hiniwalayan kita, itatapon mo ang nanay at kapatid ko sa bilangguan. Wala bang konsensya ang nasasaktan? Ha? Hindi ba nababagabag ang konsensya mo kahit kailan? Ha? Karapat-dapat sa kanila yon. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi sila dumating para gambalain ako, hindi sila makukulong. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. Ethan, tumahimik ka. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo ng ganyan ang nanay at kapatid ko. Sige. Kaya pala. Kaya naman pala pumayag ka na hiwalayan ako ng ganun kadali. Nakadikit ka na sa babaeng ito. Sa ginang na ito. Bigyan kita ng babala. Mas mabuti pa na huwag kang magpaloko sa kanya. Isa lang siyang palamunin. Wala siyang kahit ano. Noong mag-asawa pa tayo, labada at pagluluto lang ang ginagawa niya. Isa lang siyang iro. Ang relasyon ko sa kanya ay wala kang pakialam. Ang kapatid mo at ang nanay mo ay naghihintay pa rin sa iyo para iligtas sila. Ethan, kakakasal lang natin. At kasama mo na agad ang babaeng ito. Paano mo nagawa ito sa akin? Wala ka bang konsensya? Walang hiya? Shirley, ako dapat ang nagtatanong niyan sa iyo. Hindi pa nga tayo hiwalay. Naglolokohan ka na kasama ni Raymond. May konsensya ka ba? Paano mo nagawa ito sa akin? Lahat ng ginawa ko ay para sa karera ko. Hindi ako katulad mo. Tagapangulong Hayes, sana ay hindi ka magalit na ako ang nagpakita. Hindi. Siyempre hindi. Paano mo ako nakita dito? May pag-uusapan ako sa iyo. Tara na. Tagapangulo, ang Apex Corporation ay naghahanda ng proyektong $3 bilyong ang proyektong Joyland.
Kailangan naming magpasyaka tungkol sa lugar. Dito na lang tayo sa lugar na ito. Sige, aayusin ko ang paglilipatan agad. Oo nga pala. Lahat ng mga kumpanyang may kinalaman sa konstruksyon sa Marina City ay nag-aagawan para sa proyektong ito. May malaking grupo ng tao sa baba. Gusto mong pumunta at tumingin? Hindi na kailangan. Tungkol sa bagay na ito, ibibigay ko ng buo sa iyo. Naiintindihan. Sa pagpupulong ng lupon sa Makalawa, una, iaanunsyo natin ang tunay mong pagkatao. Pangalawa, itatapos natin ang proyektong Joyland kasosyo. Oo, maayos yan. Flora, sa tingin mo, kaya ko ba ito? Apex Corporation, kakapalit lang ng may-ari, at itinapon na nila agad ang proyektong nagkakahalagang 3 bilyong dolyar. Kung sa pagkakataong ito ay magtagumpay tayo na makipag-partner sa kanila, kahit na konting tira-tira lang ang makuha natin, malaki pa rin ang kikitain natin. Sa kakayahan ng Horizon Group, Apex Corporation, ay tiyak na mapapansin tayo. Kung tayo ay magtatagumpay na makipag-partner sa kanila ngayon, ang ating Horizon Group ay tiyak na lulubog. Ethan, Hindi ka talaga mapalagay, ano? Sinundan mo ako hanggang dito sa Apex Corporation? Ethan, hiwalay na kayo ni Bibi, Vance. Alam kong masakit para sa'yo. Pagkatapos ng lahat, si Bibi, Vance ay milyonarya na ngayon bilang presidente ng kumpanya. Ikaw? Isa ka lang nagbebenta ng pansit. Iyan ang katotohanan. Payo ko sa'yo na harapin mo ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ako, Alam ko na eksakto ang sasabihin mo. Nandito ka para lang mapilitan ako na pakasalan ka ulit, tama ba? Hayaan mong sabihin ko ng diretsyo. Hinding-hindi. sasabihin ko sana, hindi kita sinusundan. Nagkakamali ka. Nakakatawa. Hindi mo pa rin naaminin, ha? Mula nang tayo ay magdiborsyo, ginawa mo ng impyerno ang buhay ko sa bawat pagkakataon. Una, kumuha ka ng isang babae para magpanggap kasama mo. Tapos, ipinakulong mo ang sarili kong nanay at kapatid sa bilangguan. Ang punto lang ng lahat ng kalokohang ito ay para lang mapilitan ako na makipagbalikan sa'yo. Tama ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi kita palalampasin. Ang ating BB Vance ay malapit ng makipagtulungan sa Apex Corporation. Kapag nangyari iyon, ang buong Marina City ay titingala sa kanya ng may paghanga. Sa kanyang talino, siya ay itinadhana upang tumayo ng mataas sa ibabaw ng lahat, iginagalang at hinahangaan ng lahat. At tapos nandyan ka, ikaw ay isang ordinaryong, walang kuwentang tao. Wala ka sa kanyang liga, isa ka lang napabigat. Kaya kayong dalawa ay narito rin para pag-usapan ng deal sa proyektong Joyland? Ang galing mo talaga. Ang lalim ng hinukay mo. Ano? Nandito para sirain ang mga bagay? Makinig ka, Ethan. Pwede kang maging isang walang kwentang lalaki, pero hindi ka pwedeng maging hamak. Ngayon, mas mabuti pang kunin mo ang natitirang gamit mo sa bahay ko, o itatapon ko lahat yan. Kalimutan mo na. Umuwi na lang tayo at maghintay ng balita. Nawawalan na ako ng gana sa pagkain kapag nakikita ko siya. Shirley Vance, sa pagpupulong ng lupon, malalaman mo ang lahat. Huwag kang umiyak sa akin kapag nangyari na yan. Anong problema, Stella? Tagapangulong Hayes, kakatanggap ko lang ng tawag mula sa presidente ng Horizon Group, si Shirley Vance. Hinihingi niya ang 50 milyong dolyar na bahagi sa partnership. Hindi ako sigurado kung dapat tayong pumayag. Ibigay mo na lang sa kanila. Ituring mo na lang itong kompensasyon para sa kanya at sa ating anak. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang anunsyo sa pagpupulong ng lupon. O, at isa pang bagay. Pumunta ka sa himpilan ng pulisya at ipakawala mo ang kanyang ina pati na rin ang kanyang kapatid. Huwag mo silang pahirapan. Pagkatapos ng lahat, ayokong makaugnay muli sa kanila. Nakakainis talaga. Opo, Tagapangulong Hayes. Napansin kong ang papeles ng diborsyo para sa iyo at kay Shirley Vance ay hindi pa ganap na naiproseso. Kailangan mo ba ng tulong diyan? Hindi? Ako na ang bahala. Ethan, hindi ka pa rin ba nakakabit sa kanya, di ba? Sa pagkakataong ito, mukhang kailangan kong magbigay sa iyo ng kaunting tulak.
Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi mo sa akin na umalis ako ngayon? Para mag-impake ng gamit ko at umalis? Sinabi na sa akin ni G. Pierce ang lahat. Kasalanan mo ang lahat. Pinagalitan mo ang Apex Corporation. Kaya nga nung huli, tinapon tayo sa labas. Alam mo ba, dahil sa'yo, ang deal ko sa kanila ay nasisira na. Magkasama na tayo ng maraming taon. Maniniwala ka talaga kay Raymond? Kung hindi ako maniniwala kay G. Pierce, na talagang tumutulong sa akin, dapat ba akong maniwala sa'yo, guwapo? Alam mo ba, dahil hinila mo ako pababa kaya wala akong magawa kundi humingi ng tulong kay G. Pierce? Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa akin dahil dito? Ako na ngayon ang chairman ng Apex Corporation. Nandito ako, hindi mo na kailangang humingi ng tulong kanino man. Hindi mo ba laging gustong dumalo sa board meeting ng Apex Corporation? Matutulungan kita. Ito ay imbitasyon sa board meeting ng Apex Corporation. Ikaw at ang mga bata ay pwedeng pumunta. Chairman ng Apex Corporation? Bakit hindi mo na lang sabihing Panginoong Diyos ka? Sa panahong ganito, may lakas ka pa ng loob na magsinungaling sa akin? Ethan, alam mo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi nila, si Shirley ay nakapag-asawa ng isang irog. Ikaw ang napangasawa ko. Sinira mo ang buhay ko. Gusto ko nang maghiwalay at gusto mo pa rin akong hilahin pababa. Ganoon ba? Ethan, ikaw ay isang mantsa sa buhay ko. Anong karapatan mong kunan ako ng litrato? Sino ka ba? Hindi ka karapat-dapat dyan. Ang mga papeles ng paghihiwalay natin ay hindi pa tapos. Anong ibig mong sabihin? Ginagamit mo ba itong trick na ito para pigilan ako na hiwalayan ka? Maghiwalay na tayo. Gusto mo akong hiwalayan? Pirmado na ang mga papeles ng paghihiwalay. Hindi ba't gusto mo palaging sumali sa Board of Directors ng Apex Corporation? Gagawin ko ang hiling mo. Ikaw at ang bata ay pwedeng magkasama. Wala ka pa ring pinagbago, pero pagdating sa pagsisinungaling, ang galing-galing mo na. Alam kong kahit anong sabihin ko ngayon, wala kang paniniwalaan. Bala ko sanang aminin sa iyo ang lahat sa board meeting. Pero mukhang huli na ang lahat. Kung ganon ka kadesperado na makipaghiwalay sa akin. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pumunta na tayo sa registry office. At tapusin na natin ito. See? Ikaw ang nagsabi. Tandaan mo yan. Heto na. Mahal, tingnan mo itong malaking cake. Ito. Tingnan mo, may sombrero pa. Ang ganda. Mahal kita, mahal. Hoy, kainin na natin ang cake. See? Ay, makulit na pusa. Makulit na pusa kong asawa. Hahaha. Oy. Ay nako, naging makulit na pusa rin ako. Mahal, sa tingin mo ba magiging ganito tayo, kasaya magpakailanman? Siyempre naman. Ethan Hayes. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sinasabi nila na si Shirley Vance ay napangasawa ang isang irog. Ang pakikipag-asawa sa iyo ang sumira sa buong buhay ko. Ngayong gusto ko nang makipaghiwalay, hinihila mo pa rin ako pababa, hindi ba? Ethan Hayes, wala ka kundi isang mantsa sa buhay ko. Anong karapatan mong kuhanan ako ng litrato? Anong karapatan mo? Hindi mo karapat-dapat ang kahit ano. Shirley. 30 mahabang taon. Ang relasyon natin ay naging isang malaking katatawanan. Ethan Hayes. Simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Mula ngayon, ayokong makita ka ulit. At
At ayokong si Leo ay magkaroon ng isang pathological liar bilang ama. Gusto kong mawala ka sa mundo ko magpakailanman. Lumayo ka sa akin at sa anak ko. Shirley, nandito ako para sunduin ka. Tara na. Aba. Kung hindi ba naman si Mr. Pogi? Sa wakas, nagkaroon ka ng katinuan at pumayag sa hiwalayan, ha? Si Shirley ay magpapakasal na sa akin. At ang isang pretty boy na tulad mo ay hindi man lang iimbitahan sa kasal. Sa natitirang buhay mo, maaaring mag-isa ka na lang. Mukhang mamamatay akong mag-isa. Magandang umaga, Tagapangulong Hayes. Tagapangulong Hayes. Ethan Hayes, anong ginagawa mo? Ano ba ang lahat ng ito? Tagapangulong Hayes, ito ay ang mga kandidatong nobya na personal kong pinili para sa iyo. Sa pagkakataong ito, dapat mong buksan ng mabuti ang iyong mga mata. Huwag mo nang pagkamalang muli ng basura bilang kayamanan. Ethan Hayes, ano ang ibig sabihin yan? Ano ang kinalaman ng mga babaeng ito sa iyo? Nandito ka lang para galitin ako, di ba? Bibi, Vance, kung nais mong dumalo at magtagay para sa masayang mag-asawa, masaya si Tagapangulong Hayes na tanggapin ka. Hindi tulad ng iba na galing sa hindi kilalang pamilya, na sobrang kuripot. Hoy, ako ang tagapangulo ng Pierce Group. Anong lakas ng loob mong insultuhin ako? Gusto mo bang mamatay? O ano? Ikaw? Ang lakas ng loob mo. Sinuntok mo talaga ako. Ang Pierce Group? Nakakatawa. Hoy, ganda. Tama na. Tara na. Sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Ang layo ng agwat ninyo. Buisit, nakakagalit ito. Sino ba talaga yung babaeng yon? Kapag nalaman ko, sisirain ko ang buhay niya. At yang si Ethan Hayes. Akala niya makakakuha siya ng mga artista para daigin ako. Ha? Seryoso na siya sa role niya ngayon. Tagapangulong Hayes? Huwag na. Nakakatawa yon. G. Pierce, sabihin mo sa akin, maaari bang pekein ang imbitasyon mula sa Apex Corporation? Bakit mo tinatanong? Ang imbitasyon mula sa Apex Corporation ay may espesyal na pulang tatak. Hindi yon mapopeke. At saka, karamihan ng mga tao ay hindi naman susubok na pekein yon. Dahil kapag nahuli ka, iti-blacklist ka ng Apex Corporation habang buhay. Hindi ka na makakaahon mula roon. Parang death sentence na yon. Pero, tungkol sa kotse na sumundo kay Ethan Hayes kanina, ang plaka ng kotse na yon mukhang galing sa Apex Corporation. Ethan Hayes, alam ko na. Nagsisinungaling ka pala sa akin. Tagapangulo ng Apex Corporation? Wala kang iba kundi isang sinungaling. Shirley, kumalma ka. Para sa event bukas sa Global Enterprises, nakakuha na ako ng 2 sa mga imbitasyon ng tagapangulo. Bukas, isasama kita sa akin. Nakikita mo ang pakikipag-asawa kay G. Pierce? Ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Si! Tagapangulong Hayes, ang board meeting para sa iyo ay magsisimula na. Pasok na tayo. See. Hello, imbitasyon, pakiusap. Tuloy po kayo? Hello, invitation, pakiusap. Ethan Hayes. Kayong dalawa ay nangahas na humarap sa akin? Gusto nyo ng gulo? Loko ka. Hindi ka titino hanggat hindi ka sinasampal. Ikaw,
Sinampal mo na naman ako. Ang sino mang walang respeto kay G. Hayes ay sasampalin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag kinontra mo ako. Ethan Hayes. Patay ka! Bitawan mo ako! Magsisimula na ang board meeting. Bawal ang maingay. Kung hindi, maaalis kayo. Wag na. G. Pierce. Ethan Hayes, anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba sumusuko? At sa okasyon tulad ngayon, wala kang imbitasyon. Hindi ka makakapasok. Ngayon, ay ang board meeting ng Apex Corporation para salubungin ang bagong tagapangulo nito. Kayong dalawang irog, isang guwapong tindero ng pansit at isang hindi kilalang dilag? Malamang, hindi nyo alam kung ano ang itsura ng isang imbitasyon. Malamang hindi niya alam kung ano pa ang itsura ng imbitasyon. Oo nga pala. Ethan, huwag mong sabihin na 2 peking imbitasyon ang balak mong gamitin para lokohin ang lahat. Sa tingin mo ba talagang papayagan ka ng mga tao sa Apex Corporation na makapasok? Ito ay isang VIP na imbitasyon na personal na pinirmahan ng tagapangulo. Ano? Isang VIP na imbitasyon na pinirmahan ng tagapangulo? Oo. At 2 lang ang imbitasyon na personal niyang pinirmahan. Tuloy po kayo. Paano ka nakakuha ng VIP na imbitasyon at ibinigay mo pa ito sa dalawang ito? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng isang VIP na imbitasyon? Kung makakakuha lang tayo ng isa, ang pakikipagtulungan sa Apex Corporation ay magiging napakadali na. Pero, ito ay ibinigay sa akin ni Ethan. Ibinigay ito sa iyo ni Ethan? Paano nangyari iyon? Kung may ganito siyang imbitasyon, bakit niya ibibigay ito sa iyo? Ethan, sino ka talaga? Bakit parang hindi kita kilala ngayon? Ano pa ang itinatago mo sa akin? Ako, si Ethan Hayes. Ganoon na ako, simula pa noon. Ang pagpupulong na ito ng lupon ay inihahapag ng Apex Corporation. Kamakailan lamang ay nagbago ang pagmamay-ari ng Apex Corporation. Sigurado akong curious ang lahat kung sino ang magiging bagong may-ari ng Apex Corporation. Ayos! Ngayon, sa wakas ay makikilala ko na si Stella. Idolo ko na siya noon pa man. Isang pambihirang babae. Iniisip ko lang kung anong klasing lalaki ang karapat-dapat maging asawa niya. Para makarating dito si Stella mula sa Northridge, ibig sabihin nasa Marina City siya. May target siguro siyang iba. Kung makakasabay lang tayo sa kanyang bilis, ang pagkita ng pera ay magiging madali na lang. Mula nang si Stella Quinn ang humawak sa Quinn Consortium, sa edad na 22, wala ni isa sa kanyang mga pamumuhunan. Ang nabigo, talagang gustong-gusto kong malaman, ano kaya ang mayroon sa isang maliit na lugar tulad ng Marina City para maakit siya. Anyway, bago dumating ang tatay ko, sinabi niya talaga sa akin dapat nating makuha ang kanyang loob. Kung magiging pampubliko ang pamilya Pierce, nakasalalay lahat sa kanya. Ethan Hayes, kahit nahiwalay na tayo ngayon, kailangan ko pa ring babalaan ka. Lahat ng dadalo sa pulong ng lupon ngayon ay mga big shot sa mundo ng negosyo ng Marina City, kasama si Stella Quinn mula sa Northridge. Mas mabuti na huwag kang gumawa ng gulo sa likod ko. Kung hindi, hihilahin mo pa rin ako pababa. Nakuha mo? Hindi ba siya ang gwapong dating asawa ni Bibi, Vance? Mukhang may nararamdaman pa rin si Bibi, Vance para sa kanyang dating asawa. Dinala pa niya ito sa Apex Corporation. Hayan na, malamang naawa lang si Bibi, Vance sa kanya, at gusto lang siyang ipasyal. Ang lalaking ito, malamang natigilan sa takot sa reputasyon ni Director Quinn. Ikaw dyan! Anong nakakatawa? Ngayon, ating pakitanggaan si Bibi, Stella Quinn sa entablado. Ikaw? Ikaw? Si Stella Quinn? Tama, Ikaw ang tagapangulo ng Apex Corporation. pasensya na. Kung nabigo ko kayong lahat, ang tagapangulo ng Apex Corporation ay ibang tao. At ako ay kanyang sekretarya lamang. Na ang reyna ng negosyo na si Stella Quinn ay naging kanyang sekretarya. Sino nga ba? Ang tagapangulong ito? Nabigo sa moral ang mga inapo ng Pierce, kaya dapat silang parusahan.
Anong klaseng gulo ang ginawa mo diyan? Ngayon, ang Apex Corporation ay walang pinipiling paraan para i-blacklist ang pamilyang Pierce. Sino ba talaga ang inaway mo? Papa, ito? Wala akong kinalaman dito. Si Stella, siya. Ano? Ang lakas ng loob mong awayin si Stella Quinn. Ngayon, kung hindi ka hihingi ng tawad sa kanya, maghanda ka na sa pagbagsak ng pamilyang Pierce. Tapos na. Lubusan ng tapos. Tapos ka na. Shirley, nagsisisi ka na ngayon ano? Ethan, anong dapat kong pagsisihan? Hindi mo naman kailangang magpalapit kay Stella para lang makaganti sa akin. Ito ay lalo lang nakakapanginit ng ulo mo. Oo, alam ko. Iniwalayan kita. Kinamumuhian mo ako. Pero hindi ko iniisip na mali ang ginawa ko. Ang ibig mong sabihin, ang pagloloko mo sa akin ay kasalanan, KO. Sabihin mo, Shirley? Tama na. Anong silbi ng lahat ng ito ngayon? Kung talagang iginagalang mo ako, hindi mo sana dinala ang ibang babae dito mismo para ipagmayabang sa akin. Hindi mo kailanman gagawin ito sa akin. Gusto mo ng respeto? Si Raymond? Hindi pa nga tayo hiwalay. Nagkikita na kayong dalawa ng palihim sa likod ko. Iginagalang mo ba ako kahit kailan? Ethan, kung ano man, sinasabi ko lang ito para sa ikabubuti mo. Ang babaeng tulad ni Stella ay sobrang taas ng antas para sa'yo. Ang pagkakaiba ninyong dalawa ay parang gabi at araw. Naglalaro lang siya sa'yo at talagang naloloko ka. Shirley, pwedeng tumigil ka sa pagiging mata pobre? Anong karapatan mong magpakamataas at ipagmalaki ang sarili mo? Simula nang ikasal tayo, nagbago ka. Naging adik ka sa trabaho mo at nagpakamataas. Pagkatapos nating ikasal, naging estranghero ka na sa akin. Ethan, kailangan mo bang pag-usapan ito sa lugar na tulad nito? Gusto ko lang itanong sa'yo, bakit ka nagpapakamataas at ipinagmamalaki ang sarili mo? Anong karapatan mo para isipin na rerespetuhin kita? Tumingin ka sa paligid. Lahat ng tao rito ay mas magaling kaysa sayo. Ako ang CEO ng Horizon Group. Si Stella Quinn, sa murang edad, ay naging isang reyna ng negosyo. Hindi pa kasama ang tulad ng tagapangulo ng Apex Corporation, isang buhay na alamat. Ang agwat ninyo ay napakalayo. Ikaw at ang lahat dito ay hindi man lang kasing level. Naiintindihan mo ba? Ngayon, nais kong ipahayag. Ang tagapangulo ng Apex Corporation, G. Ethan Hayes. Ethan Hayes? Siya ang tagapangulo? Bibi, Vance, sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi mo siya karapat-dapat. Hindi mo kasing level. Nadaya kayong lahat niya. Isang ganap na impostor siya. Victor Thorne, Peke siya. Key, Thorne, ano ang sinabi mo? Mga kasama. Ako ay mula sa Apex Corporation, ang marketing director, si Victor. Nagtago ako sa kanila sa loob ng mahabang panahon at sa wakas ay nakalap ko na ang ebidensya. Inaakusahan ko si Ethan sa pagpapanggap bilang tagapangulo ng Apex Corporation. Dalhin ninyo siya. Opo, sir. Ikaw, tagapangulo, sa tingin mo karapat-dapat ka sa titulong iyan? Ethan, iminumungkahi ko na aminin mo na ang iyong mga kasalanan sa lalong madaling panahon. Ayokong lumaki si Leo na may tatak na anak ng isang manloloko. Kahit nahiwalay na tayo, inaasahan ko pa rin na kayang panagutan ito, maging isang tamang huwaran para sa iyong anak. Ang Apex Corporation. Narito ang singsing ng tagapangulo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan ako. Apex Corporation, ang singsing ng tagapangulo, narito mismo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob ngayon. Pero iyon ang singsing na tanging ang tagapangulo ng Apex Corporation lang ang pwedeng magsuot. Ang singsing, narito pala. Kaya ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapangulo ay totoo nga. Hindi ka panipaniwala. Siya pala ay ang tagapangulo ng Apex Corporation. Kaya, dahil siya ay diborsiyado na kay Bibi, Vance, at pareho kaming single, ibig sabihin ba ay may pag-asa pa ako? Ethan, wala ka ng pag-asa, wala ng lunas. Nasa bingit ka na ng kamatayan, at may lakas ka pa ng loob na maglabas ng peke na singsing para lokohin ang lahat.
Hindi ka ba titigil? Tama. Sana ang lahat ay maging alerto at huwag malinlang ng manlolokong ito. Siya ay isang pathological liar. Walang kahihiyan. Wala siyang limitasyon. Kaya, gusto mong gamitin ang singsing na ito para patunayan ang iyong pagkakakilanlan. Ninakaw mo ba ito? Paano mo mapapatunayan na hindi mo ito ninakaw? Paano mo mapapatunayan na hindi mo ito ninakaw? Oo nga, isang hamak na tindero ng pansit. Paano mo mapapatunayan na tunay ang singsing na ito? Ako. Sa tingin ko, ang singsing na ito ay fake na ginawa mo. Mga kasama, 20 taon na akong naglilingkod sa Apex Corporation. Ang lumang singsing ng tagapangulo, kabisado ko ang bawat detalye nito. Ito ay isang huwad. G. Thorne ang saksi sa paglago at pagyabong ng Apex Corporation. Ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. Eksakto! Ang kapal ng mukha niyang magpanggap bilang tagapangulo. Malamang isa siyang magbabakal. Nagpulot lang ng kung anong basura at sinubukang ipasa ito bilang ang pinakamataas na singsing ng tagapangulo. Sa tingin ko, si Ethan Hayes gusto lang magpasikat sa harap ng kanyang dating asawa para mabawi ito. Pero natanaw ni G. Thorne ang kanyang pakana at dinala agad ang mga pulis. Ikaw. Opisyal, bilisan mo at arestuhin siya. Ang mga katulad niya ay hindi dapat narito. Nakakasilaw siya. Tama, bukod pa riyan, ang oras namin ay napakahalaga. Binibilang sa bawat segundo. Palabasin na siya rito. Nakakainis. Tigil! Pakawalan mo siya! Pakawalan mo siya. Ngayon din. Ano? Kunin mo ako ng kopya ng ulat ng DNA test ni na tagapangulong Hayes at matandang G. Hayes. Ulat ng DNA test. Gusto ko yan sa loob ng 3 minuto. Ito. Ang pinaka-autoridad na sertipiko ng ulat ng DNA test sa Marina City. Tapos na. Talagang wala na tayong pag-asa ngayon. Isang ulat ng DNA test. Ito na yon? Hindi naman ganoon kahirap. Napekein ang isa sa mga ito. G. Thorne. Bago ka magsalita ng basta-basta, dapat mong timbangin kung ano talaga ang halaga mo. Stella, oh Stella, ikaw ang dapat mag-alala para sa sarili mo. Talagang ginagawa mo ang lahat para sa kasintahan mo dito. Todo-todo ang pag-arte. Magaling naman ang acting skills mo. Eksakto! Una singsing, ngayon DNA test. Talagang marami kayong props. Muntik na ako maloko ninyong dalawa. Narito ang testamento ni matandang G. Hayes. Ipinapatunay nito na ako, si Arthur Hayes, ay nagdedeklara na pagkatapos ng aking pagkamatay, ang posisyon ng tagapangulo ng Apex Corporation ay maipapamana sa aking pamangkin, si Ethan Hayes. Mukhang eksaktong sulat kamay mismo ni matandang G. Hayes ito. Kaya ganun pala, plano na pala lahat ito ni matandang G. Hayes. Tayo ang mga tanga. Ikaw nga ba talaga ang pamangkin mismo ni matandang G. Hayes? Tagapangulong Hayes! Tagapangulong Hayes! Lahat ng ito, si Victor Thorne ang nag-utos sa akin. Pakiusap, nagmamakaawa ako, ipagkaloob mo ang buhay ko, pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. May pamilya akong umaasa sa akin. Kung mawala ang pamilya ko, wala na ako. Raymond Pierce. Gusto mo ng pagkakataon? Oo, Tagapangulong Hayes, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang pagkakataong iyon. Maaari mo itong makuha sa iyong susunod na buhay. Umalis ka na. Opisyal, may isa pa akong dokumento dito. Victor Thorne, tama ba? Ikaw ay pinaghihinalaang ng agaw ng pera, panunuhol, at pagnanakaw. Formal kitang inaabisuhan ngayon. Ikaw ay inaaresto. Hindi, opisyal. Dapat may pagkakamali. Nandito na ang ebidensya. Ikaw pa rin ay nagkakaila. Dalhin niyo siya. Opo, sir. Hindi, opisyal. Talagang may pagkakamali dito. Ako ay laging sumusunod sa batas. Hindi niyo ito magagawa sa isang mamamayan.
Ano mang gusto mong sabihin, masasabi mo yan sa istasyon. Galit ako sa inyong lahat. Maghintay kayo. Hindi ko palalampasin ang sinuman sa inyo. Dalhin niyo siya. Umalis ka. Pasensya na. Ethan, nagkamali ako. Masyado akong matigas ang ulo. Niloloko ko lang ang sarili ko. Mapapatawad mo ba ako? Alam mong mahal na mahal kita. Ethan, kilala mo ako. Ganito lang talaga ako. Pero mahal na mahal kita talaga. Shirley, marami akong sinabi sa'yo noon at wala kang pinaniwalaan kahit isa. Sabi ko matutulungan kita. Pero ayaw mong makinig sa sinasabi ko. Pinuntahan mo pa si Raymond Pierce para lang hamakin ako. Hiwalay na tayo, di ba? Hindi. Hindi ganon. Hindi ganon, Ethan. Nagkamali ako. Ethan, nagkamali ako. Ako, kailangan nating mag-usap. Ethan, kailangan nating mag-usap. Magbati na tayo. Sige, Ethan, pakiusap. Ethan, kahit hindi mo ako pansinin, kailangan mong isipin ang ating anak. Kailangan ng isang anak ang kanyang tatay. At mahal pa rin kita. Kung magkakasundo lang tayo, kung maaayos lang natin ang lahat, maaaring bumalik ang lahat sa dati. Yun din ang gusto mo? Diba, Ethan? Magbati na tayo. Ethan, uwi na tayo? Sabay tayong umuwi? Bumalik sa sarili nating bahay. Shirley, gising na. Hiwalay na tayo. At mula ngayon, wala na tayong komunikasyon. Bakit? Bakit ako napakatanga noon? Ethan, huwag kang umalis. Ethan, mahal kita. Huwag kang umalis. Ethan. Gusto kong pag-usapan sa iyo ang isang bagay. Kung okay lang sa iyo, pwede ko. Gusto ko rin. Paano mo nalaman na sasabihin ko ito? Pero, diborsiyada ako at may anak ako. Okay lang, Stella. Hindi ito mga problema. Basta nagmamahalan ng dalawang tao, wala nito ay problema. Ang pagmamahal ay maaaring lumalim sa paglipas ng panahon. Magiging mabuting ama rin ako at aalagaan ang ating anak. Tara na. Papa, kasalanan mo itong lahat. Na-late ka na naman kaninang umaga. Paano ka pa mas tamad kaysa sa akin? Chloe, pagod na pagod ako, Chloe. Huwag mong husgahan ang papa mo at hindi pa nga ako nakapagpalit. Dinala pa kita para asikasuhin ang transfer papers. Huwag kang magalit, okay? Kung ngayong semestre, magiging top 1 ka sa grade mo para sa akin, bibigyan kita ng napakalaking regalo. Ano sa tingin mo? Talaga? Totoo ba yan, Papa? Pero, para sa isang estudyanteng kasing talino at galing ko, ang pagiging top 1 ay madali lang. Pero Papa, ano naman kaya ang maibibigay mo sa akin? Ihahanda kita sa isang mamahaling dinner. Deal? Yehey, mamahaling dinner. Tara na. Tara, tingnan natin yung bahay sa eksklusibong school district na nireserba natin. Makinig kayo. Ngayong araw, sa property natin, may darating na isang big shot para kunin ang bahay niya. Bilang team leader, dapat ibigay mo ang 110% mo. Kung magagalit ang big shot na ito sa iyo, ako ang kailangan mong sagutin. Naririnig mo ba ako? Naiintindihan. Walang sumagot. Kalimutan mo na. Alam mo ba, papasok tayo. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba ninyo nakikita na ito ang sales office ng luxury na Serenity Bay Development? Para lang ito sa mga seryosong buyer. Umalis na kayo. Nandito kami para kunin ang bahay namin. Hindi kami basta-basta. Makinig kayo. Dinala ko ang anak ko dito ngayon para maghulog ng deposito para sa isang bahay. Pakisuyo, papasukin ninyo kami. Ikaw. Teka, hindi ba ang pangalan mo ay Ethan Hayes? Stan, kilala mo siya? Kilala ko ba siya? Ako ay regular na customer sa kanyang noodle stand. Kaya ikaw ay isa lamang magtitinda ng pansit. Kasinungalingan yan! Ang galing ng tatay ko! Oo, talagang magaling. Ethan pare. Nagkapera ka ba sa negosyo mong pansitan? Magbubukas ka ng bagong branch? Makinig ka pare. Tingnan mo.
Kahit nagtitinda ka ng pansit o fried rice, hindi ito ang lugar para sa iyo para magdala ng bata. Ngayon, umalis ka na. Nakausap ko na ang sales director ninyo, si Director Carter. Nandito kami para maghulog ng deposito. Diyos ko, mukhang totoo ito. May tatak pa nga ni Director Carter. Patingin nga ako niyan. Ito, mukhang totoo nga. Pero, hindi ito makatuwiran. Ang pananamit mo? Hindi ka naman mukhang mayaman. Mukha ka pang palaboy. Anong pakialam mo? Kaya, pwede na ba tayong pumasok ngayon? Pwede na ba tayong pumasok? Oo, mga ginoo, kaya makakagalaw na ba kayo? Papasok na kami. Anong nangyayari? Tanghaling tapat na. Bakit ang ingay-ingay? Kapitan, itong mag-ama ay may hawak na permit sa pag-angkin ng ari-arian mula kay Director Carter. Sabi nila, nandito sila para mag-angkin ng ari-arian. Pwede bang tingnan ninyo? Peke ang permit na ito. Bulag ka ba? Hindi mo ba makita? Hindi mo ma-distinguish ang tunay sa peke? Peke. Ngayong araw lang, si Director Carter ay nagpadala ng abiso. Sabi, may darating na big shot. Pupunta siya para pumili ng ari-arian. Inutusan kaming maging alerto. At ikaw, itong gasgasan. Siguro ay gumamit ng koneksyon. Para malaman ang impormasyong ito, di ba? Gumawa ng peking permit para mangagaw ng ari-arian, ha? Kapitan, nabuksan ang aking mga mata. Nagbebenta siya ng pansit sa pagpunta sa complex para maghatid ng pagkain. Hindi ba madali para sa kanya na malaman ang lahat ng ito? Oo. Isa lang siyang ordinaryong tindero ng pansit. At ngayon, napunta siya sa lugar na hindi para sa kanya. Oo. Isa lang siyang ordinaryong tindero ng pansit. Pero napunta siya sa lugar na hindi dapat niya puntahan. Makinig ka, matanda. Bumalik ka na lang sa pagtitinda ng pansit mo. Ayos. Huwag mo kaming guluhin dito. Sa ganoon, lahat masaya, tungkol naman sa peke mong permit sa pag-angkin ng ari-arian. Magkukunwari akong hindi ko ito nakita. Binubuli mo lang kami. Ang permit sa pag-angkin ng ari-arian na ito ay tunay na tunay. Pero ipinipilit mong peke ito. Ginamit mo pa itong pambalot. Hindi mo ba naisip paano kung tunay ito? Magkakagulo kayo. Munting babae, akala mo ba isang amang tulad ng sayo ay makakakuha ng tunay na permit? Kung gayon, ang anak ko ay titira sa palasyo. Nakakatawa. Ha. Kayong mga mapagmataas. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kayong mga guard sa sales office. Ay walang klase. Kailangan ninyo ng kumpletong pagbabago. Ikaw, hoy, Pare, pinagbibigyan na kayo ng aming kapitan. Pinapalampas na. Huwag nang magpakapal. Makipagtulungan ka na lang, okay? Makinig ka, matanda. Kung patuloy kang magkakagulo, hindi na ako magiging mabait. Dahil hindi nyo kami papapasukin, pupunta ako kay Director Carter para humingi ng paliwanag. kilala mo talaga si Director Carter? Kilala mo talaga si Director Carter? Niloloko lang kayo ng taong to. Si Director Carter ay kilalang high-end na real estate director dito at eksperto sa edukasyon. Kahit sinong pamilyang may anak dito ay alam kung sino siya. Pero ikaw, puro ka naman kasinungalingan. Akala mo ba kaming mga tulad namin ay madaling lokohin? Tama ang kapitan. Kung makakatawag ka talaga kay Director Carter, gagapang ako sa pagitan ng mga hita mo ngayon. Pero kung hindi mo siya makontak, naghahanap ka ng gulo. Maliban na lang kung ikaw ang gagapang sa pagitan ng mga hita ko. Tatawagan namin ng pulis para sa'yo. Papa, sumagot ba si Director Carter? Ano, sumagot ba? Kaya, pare, gagapang ka ba? O pupunta ka sa istasyon? Ako ang gagapang. Sige, bumalik na kayo sa trabaho. Tandaan nyo, huwag nyong sirain ito. Kung maglakas loob kayong galitin ang big shot na yon, tatanggalin kayo. Walang dahilan. Opo, sir. Kaya susunduin ko ang bagong lipat na Director Miller. Sige. Si G. Hayes ang tumatawag sa akin. Hello, G. Hayes. Nandito na ba kayo ng anak nyo? Hoy, pare. Nagdesisyon ka na ba? Naghahanap ka ng butas? Sa harap ng anak ko? Ang kapal ng mukha mo. Eh ano naman? Anong gagawin mo? Nakakatawa ka. Hello? Paumanhin, G. Hayes. Nasa meeting ako. Nakarating na ba kayo ng anak mo? Nandito na kami. Ngayon kasi, Ngayon ano? Sabihin mo lang sa akin. G. Hayes. kasi lang, yung guard nyo sa gate, akala peke daw ang permit sa pagpapareserba ng ari-arian ko. Peke daw.
At pinunasan pa niya ng ilong. Tapos, plano niyang dalhin kami ng anak ko sa presinto. So, ano ang gusto mong gawin ko? Ano? G. Hayes. Iabot mo ang telepono sa mga guard sa gate. Kausapin ko sila. Gusto kang kausapin ni Director Carter. Ang galing mo talagang magpanggap. May peking Director Carter ka pang nakahanda. Hello, ikaw na peking Director Carter. Ang kapal ng mukha mong magpanggap bilang Director Carter. Gusto mo bang mamatay o ano? Ian, ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. At hinaharang mo pa ang isang VIP na bisita. Gusto mo pa bang magkatrabaho? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Director Carter, malaking pagkakamali lang ang lahat. Ay, hindi. Hindi iyon ang iniisip mo. Hoy, pasensya na. Pasensya na talaga. Tigilan mo ang mga dahilan. Hayaan ninyong makadaan sina G. Hayes at ang anak niya. Tapos, pumunta ka sa opisina ko. Kunin mo ang huling sweldo mo. Ikaw at ang dalawang wadiya sa pinto ay tanggal na kayong lahat. Tanggal na kayong lahat. Kapitan, si Director Carter talaga ang tumatawag. Ang galing-galing mo. Talagang, ginulo ninyo ako ng husto. Galit na galit ako sa inyo. Sir, pasensya na po. Pakiusap, magsalita kayo ng mabuti para sa akin, kay Director Carter. Kailangan ko ang trabahong ito, para sa pamilya ko. Pasensya na po talaga. Kung gayon, tanungin kita, bakit kita tutulungan? Hindi ba't ikaw ang nagpausog sa tatay ko sa pagitan ng iyong mga hita? Gusto mo pa bang gawin yon? Lahat iyon ay iyong nakakabaliw na ideya. Ikaw ang gumapang. Ikaw ang may kasalanan. Lahat iyon ay iyong nakakabaliw na ideya. Ikaw ang gumapang. Hindi siya... Ikaw. Ako ang gagapang. Pakiusap, magsalita kayo ng mabuti para sa akin kay Director Carter. Huwag ninyo kaming tanggalin sa trabaho. Gagapang ako. Pero pakiusap, magsalita ka ng mabuti kay Director Carter para sa akin. Kailangan kong panatilihin ang trabahong ito para masuportahan ang pamilya ko. G. Hayes. Sinusubukan lang naming lahat na kumita ng ikabubuhay at hindi naman madali para sa amin. Pakiusap, ikaw na ang magpakumbaba. Pagkatapos kong gumapang, bigyan mo naman ako ng pahinga. G. Hayes, nakikiusap ako sa'yo. Si. Director Carter. Kalimutan mo na? Hayaan mo na lang sila na masuspinde ng walang sweldo para maobserbahan. Opo, G. Hayes. Gagawin ko ang sinasabi mo. Salamat sa iyong kabaitan. Ako. Pahintulutan ninyong paunasan ko ang sapatos ninyo. Ako na ang maglilinis. Kailangan ko pang samahan ng anak kong babae para makasiguro ng bahay. Papa, medyo inaantok ako. Pwede ba akong pumunta doon sa sopa para mag-idlip? Si. Chloe, pumunta ka sa sopa at magpahinga ka sandali. Maghihintay ako dito para kay Director Carter. Sige. G. Hayes, ang nangyari sa entrada ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Maliwanag kong binalaan sila, nabigyan ka ng wastong pagtanggap, pero nagkamali pa rin sila at nagdulot ng problema sa akin. Ayos lang. Isang maliit na bagay lang yan. Ang pinakamahalaga ay ang kaligayahan ng ating mga anak. Tara na, at tapusin na natin ang papeles. Wala yan. Isang maliit na bagay lang. Ang pinakamahalaga ay ang masayang paglaki ng bata. Tara na at asikasuhin natin ang papeles. G. Hayes, mangyaring mapanatag kayo. Ang mga pasilidad sa aming Serenity Bay Development ay walang katulad sa buong Marina City. Sisiguraduhin naming ang inyong pamilya ay mamumuhay ng buong ginhawa. Kung bibigyan ito ng mataas na marka ni Chloe, pag-iisipan kong magdagdag ng pamumuhunan sa aming development group. Sa pangakong iyan, kami sa Serenity Bay ay ituturing ang inyong pamilya parang aming sariling magulang. Kung mayroon kayong anumang pangangailangan, gagawin namin ang lahat upang matupad iyon. Director Carter, ambisyoso ka talaga. Inaasahan ko iyan. Ngayon, nasa inyo na ang pagganap. Opo, walang problema, G. Hayes. G. Hayes, nasaan ang anak ninyong si Chloe? Hindi ba siya sumama sa inyo? Darot, Pagod siya at nagpapahinga doon. ganoon ba? Siguro, napagod ang bata sa paglalaro. Nahihiya akong aminin, pero may kinain akong hindi maganda ngayon. At sumasakit ang tiyan ko. Mula noon. Dapat kang pumunta sa CR kaagad. Maya-maya, ililibot ko si Chloe. Sige, salamat sa pangunawa, G. Hayes.
Chloe? Kumusta ang pakiramdam mo? Bumalik na ba ang lakas mo? Mas mabuti na, Papa. Tingnan natin ang mga bahay. Sige. Kapag nakakita tayo ng magandang bahay, doon na tayo titira. Pupunuin natin ang malaki mong kama ng lahat ng teddy bear na gusto mo. Ano sa tingin mo? Okay. Pipiliin natin ang pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Tara na. Halika rito. Tingnan mo. Wow, tingnan mo. Ang gaganda ng lahat ng gusali dito. Tingnan mo yung maliit na batang yon. Wala pa siyang masyadong alam sa mundo. At nadian. Siguro isa lang yan sa mga nagmamalaki. Isang maliit na pulubi na walang pambili. Papa, tingnan mo kung gaano kagaganda ang mga bahay. Chloe, hindi lang sa ganda ang mga bahay dito. At saka, lahat sila ay handa ng tirahan. Pwede ka nang lumipat, dala-dala lang ang maleta mo. Talaga naman. Ang mga bahay sa Serenity Bay ay magaganda syempre. Alam mo yung kasabihan, kung ano ang binayaran mo, yun ang makukuha mo. Ang development na ito ay hindi para sa kahit sino. Hindi lahat ay kaya ito. Tulad ninyong dalawang kilalang tao, tunay na mga big shot. Ang may kakayahang tumira dito. Ayos, yan ang gusto kong marinig. Hula ko, lahat ng residente sa aming Serenity Bay ay mga klaseng tao, di ba? Syempre, lahat ay mga nasa mataas na antas. Bumili ka ng bahay sa Serenity Bay at magkakaroon ka ng walang katapusang mataas na uri ng networking. Alam mo ba? Pwede kang maglakad ng aso mo sa baba at makapagsara ng isang malaking deal. Mahal, bumili tayo ng bahay dito. Siyempre pwede. Bilang bagong hirang na sales director, pwede pa akong makakuha ng employee discount, alam mo. Hinaan mo, ngayon ka lang nagsisimula sa isang lihim na inspeksyon, di ba? Huwag mong ipaalam kanino man. Papa, pwede rin ba tayong bumili? Kailangan nating bumili. Yung pinakamaganda sa lahat, please. Para bang kayong mga tao ay may pambili nito? Kayo? Karapat-dapat ba kayo? Honey, alin ang gusto mo? Bibilhin natin kung alin ang gusto mo. Gusto ko yon. Yun ang pinakamaganda. Aray. Ang sakit. Anong ginagawa mo? Miss Salesperson, bakit mo hinampas ang anak ko? Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Si. Dinidiskrimina mo ba ako? Ang bahay na ito ang puso ng buong gusali. Ito ang pinakamaganda. Ito ay perpektong bagay sa mataas na estado mo sa lipunan. Kung kayong dalawa naman, mga dukhang walang kwentang pumasok lang para sa aircon, huwag ninyong hawakan ang kahit ano. Kung hindi ninyo kailanman kayang bayaran yan. Miss Salesperson, dinala ko ang anak ko dito para bumili ng bahay. Hindi lang kami pinaglingkuran, bastos ka pa, at hinampas mo pa ang anak ko. Ganito ba ang pagtrato sa mga customer dito sa inyong sales office? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nanggugulo ka ba? Naghahanap ng away? Aray. Kabastusan. Hindi ko akalain na sa Serenity Bay, isang napaka-eksklusibong lugar, may makakasalubong ka pa ring mga basura. TSK. Eksakto. Ang baduy. Sir, ang mga kliyenteng tinatanggap namin sa Serenity Bay ay pawang mga dignitaryo at VIP. Ang mga taong pumapasok at lumalabas dito kahit papaano ay may Porsche at may suot na Rolex. At kayo, wala kayong kahit ano. At may lakas pa kayo ng loob na pumasok. At aasahan ninyong paglingkuran ko kayo. Akala mo, karapat-dapat ka? At ikaw, wala na talagang pera. At may kapal ka pa ng mukhang pumasok dito. At asahan akong maglingkod sa inyo. Sino ba sa tingin mo ang mga ito? Ang galing! Ang isang magarang lugar tulad nito ay para lamang ilayo ang mga tulad ninyo sa isang ligtas na distansya. Ligtas na distansya nga. Ginagawa mong parang marangal ang humusga sa isang tao sa itsura at mangmaliit sa mahihirap. Hoy, bata, kumilos kang maayos. Ikaw at ang matanda mo ay nakasagad na sa libreng aircon dito. Ngayon, umalis na kayo at ilayo mo ang mga kamay mo. Kung hindi, ang tatay mo ay mapupunta sa kulungan. Ayaw mo namang mawalan ng tatay magpakailanman, di ba? Sino ang nagsabing walang pera ang tatay ko? Maraming pera ang tatay ko. Hayaan mong linawin ko ito sa huling pagkakataon. Nandito kami para bumili ng bahay. Hindi para manggulo. May pera ako. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Hoy. Para sa mga isdang nasa ilalim tulad mo, ang 10,000 piso ay maaaring isang malaking halaga, pero malamang hindi pa nito mabibili ang isang piraso ng tile sa Serenity Bay. Ha? Oh, sige na. Paano kung sabihin kong gusto kong bilhin ang buong lugar na ito? Ha. Naku naman. Kung mabibili mo ang lahat ng ito, magre-resign ako bilang ahente. Ako na ang magiging personal na yaya ng anak mo habang buhay. Ano sa tingin mo? Ha. Oo, sige. Mas gusto ko na lang manatili sa bahay, masaya at komportable. Mas mabuti pa. Ayaw ko ng isang mayabang na yaya tulad mo ang mag-alaga sa akin. Ano? Ikaw na paslit. Ano ang sinabi mo? Sabi ko mayabang ka. Ikaw, hindi ka panipaniwala. Paano mo pinalaki ang batang ito? Umalis ba ang asawa mo? O hindi lang edukado?
Paano siya nanganak ng ganitong paslit na monster na ang bibig? See? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo ulit iyon. Halika rito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, kaya sabihin mo ulit. Hoy, pare, hindi ka lang walang pera at walang kapangyarihan. Gusto mo pang manakit ng babae. Sinaktan ko siya dahil inapi niya ang anak kong babae. Gagawin kong pagsisihan niya yon. Talagang walang kwenta. Isang walang kwentang tao. Laging nananakot ng tao. Sinasabi ko sa'yo, basta nandito ako ngayon, kahit sinong babae sa sales office na ito, kung mahahawakan mo lang siya, babaliin kita. Mahal, ang galing mo. Isang bayaning sumaklolo sa babaeng nangangailangan. Ang galante. Ang pagkakaiba ng tunay na Ginoo mula sa mataas na lipunan at ng hamak na tao mula sa ibaba ay parang gabi at araw. Huwag kang magsalita ng masyadong maaga. Sino ang mataas na lipunan? At sino ang hamak na tao? Malalaman mo ring agad. Mukhang masyado akong naging mabait sa'yo. At akala mo ang kabaitan ko ay kahinaan. Nakikita mo ito, ang kamaong ito na kasing laki ng sako. Anong nangyayari dito? Hindi pinapayagan ang awayan sa sales office. G. Thorne. Itong mag-ama na ito ay pumunta rito para lang magpakasarap sa aircon. At dagdag pa, ginugulo nila ako habang sinusubukan kong maglingkod sa ibang kliyente. Ito. Maliban na lang kung nagkakamali ang mata ko. Mukhang isang damit na Glamify. Yung nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Pwede kayang nagpapanggap lang silang mahirap? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magtrabaho dito o hindi? Ano, ang mga mahihirap, hindi pwedeng bumili ng bahay? Sinong nagturo sa'yo na maliit ng tao ng ganyan? Gusto mo pa bang magtrabaho dito o hindi? Ano ibig sabihin yan? Gusto mo pa bang magtrabaho dito o hindi? Ano? So ang mahihirap, hindi pwedeng bumili ng bahay? Sino ang nagturo sa'yo na maliit ng tao ng ganyan? Gusto mo pa bang magtrabaho dito o hindi? Ako. G. Thorne, nagkamali po ako. Paumanhin po. Sir, pakiusap, huwag po kayong magalit. Mamaya, bibigyan namin kayo ng maliit na regalo mula sa aming property bilang paumanhin. Kunin mo na ang mga regalo ngayon din para sa ating dalawang bisita dito. G. Thorne. So, may karapatan na ba akong bumili ng bahay sa inyong Serenity Bay Development dito? Siyempre naman po, ang aming development ay hindi namimili ng tao. Ako ang nagsasabi nito sa inyo. G. Thorne. Iminumungkahi kong pag-isipan mo itong mabuti. Kung ganyan ang ugali mo, edi hindi kami bibili. Ayaw naming tumira sa lugar na may mga mahihirap. Ma'am, tingnan ninyo ang suot ng maliit na batang babae. Parang pamilyar ba? Hindi ko tiningnan ng maigi kanina. Siya. Glamify ang suot niya? Oo, tama. Kaya ito ay isang malaking pagkakamali lang pala. Mali ang pagkakaintindi nating lahat. Mahal, pagkakamali lang talaga. Nagkamali talaga tayo sa kanila. Ay, naku naman. Huwag kang maghusga agad. Sa tingin ko, tama pa rin ako. Munting bata. Nagsalita ako ng hindi nag-iisip. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ba ako? Ale, masamang tao ka. Hindi kita patatawarin. Sige. Sa tingin ko, nagustuhan ng lahat ang villa area sa gitna. Aayusin ko na ang mga kailangan. Maya-maya, dadalhin ko kayo sa commercial housing area. Hoy, hindi pwede. Ganito na lang ba ito? Sinasabi mo ba sa akin ang Serenity Bay mo? Honey, tama na. Pare-pareho lang ang estado natin dito. Bigyan natin ng respeto ang isa't isa. Malay natin, baka magtulungan pa tayo muli, di ba? Kailangan nating mag-isip para sa hinaharap. Huwag kang magpakakitid ng isip. Huwag mong sirain ang relasyon. Magdudusa ka lang sa huli. Sige. Gagawin ko ito para sa asawa ko. Ang usaping ito ay tapos na. Ayan. Mas mabuting ayusin ang away kaysa gumawa ng bago. Malay natin, baka maging magkapit-bahay tayo at magkita-kita palagi. Ako ang taya mamaya. Merienda para sa lahat. Ayos, ayos, ayos. Clau, kukuha ng inumin si Papa. Anong gusto mo? Gusto ko ng orange juice. Yung may malalaking piraso ng prutas. Masarap na masarap kaya. Sige, kukuha na ako. Hintayin mo ako. Chloe? Anong nangyayari dito? Halika, tumayo ka. Tingnan muna ni Papa. Papa, may nang aapi sa akin. Ayaw nila akong magpahinga sa sofa. Honey, huwag kang umiyak. Sino ang nangapi sa anak ko? Sino sa inyo? Ako lang ako. Hayop ka. Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo na maging magalang sa ibang bata? Siyempre naman. Bakit mo sinaktan ng anak ko? Karapat dapat sa kanya yon. Hindi niya dapat kinuha ang pwesto ko.
Kung bulag ka, dapat kang turuan ng leksyon. Anak, kinuhan mo ba ang upuan niya? Hindi po, walang nakaupo doon. Walang tao, tingnan mo. Ano naman? May upuan para sa lalaki, upuan para sa babae, upuan para sa matatanda, upuan para sa bata. Pero walang upuan para sa basurang tulad mo. Ang dumi-dumi mong maliit na pulubi. Kung gusto mong matulog, sa kanal ka matulog. Paslit ka. Humihingi ka ng tawad sa anak ko ngayon din. Sino ka ba? Subukan mo ito. Ha 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 ha. Kawawang dukha. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung sino ang boss. Wala kang modo. Hayop ka. Ngayon, ako ang magtuturo sa'yo para sa mga magulang mo. Ikaw, ang lakas ng loob mong hampasin ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Kilala mo ba ang nanay ko? Inuutusan kitang pakawalan mo ako. Ngayon! Kung gayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kita kailanman patatawarin. Wala akong pakialam kung sino ang mga magulang mo. Anong kinalaman yan sa akin? Sinaktan mo ang anak ko, kaya hihingi ka ng tawad sa kanya. Ngayon, Nanay, tatay, tulungan niyo ako. Nanay, tatay, tulungan ninyo ako. walang saysay ang pagtawag sa mga ninuno mo. Humihingi ka ng tawad sa anak ko ngayon din. Ikaw na maliit na pulubi, maghintay ka lang hanggang dumating ang mga magulang ko. Magbabayad ka. Pagdating ng mga magulang mo, sasapakin ko rin sila. Tigil! Toby, ayos ka lang ba? Masakit ba? Nanay, yung masamang tao na iyon at ang anak niyang babae ay sabay-sabay na nanakit sa akin. Sir, sinaktan mo talaga ang isang bata? Grabe naman yan. Nagkaintindihan lang ang nangyari kanina. Binigyan na kita ng paraan. At hindi ka pa rin nasiyahan? Kaya sa anak ko mo ibinuhos? Ang anak mo ang unang nambuli sa anak ko. Ginaganti ko lang para sa anak ko. Ang anak mo kailangang turuan ng leksyon. Walang modo talaga. Ano ang sinabi mo? Hinahamon mo bang walang modo ang anak ko? Nagbibiro ka ba? Modelong estudyante ang anak ko? Hinahabol niya ako kanina at binabaril ako ng water gun niya. Tingnan mo, nasugatan ako sa kamay. Ikaw, kasinungalingan yan. Ikaw, maliit na pulubi, ang unang nanggulo dito. Sinusupil ko lang ang pampublikong lugar. Ikaw, maliit na. Galing ka pala sa Elite Academy? Oh, ano naman? Alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Anak mo ang nagsimulang mangbuli sa anak ko. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kung siya ang may kasalanan, dapat umamin siya. Yun lang ang pinakamababa. Makinig ka. Ako ang Dean ng Elite Academy. Ang asawa ko ang Development Director sa Serenity Bay. Sa totoo lang, unang araw ng asawa ko ngayon. Gusto lang niyang magmasid ng tahimik. Ayaw niya ng gulo. Pero ginulo mo ang anak ko, kaya magbabayad ka. Gets mo? Nagbibiro ka ba? Anak mo ang nambubuli, tapos kami ang magbabayad? Kung ganito ang sistema, tanong ko lang. Wala na bang hustisya? Ano ba naman yan? Wala akong pakialam kung ano ang nangyari. Ikaw ang nagsimula, kaya huwag kang magreklamo kung magiging magaspang ako. 1 minuto na lang para umalis ka. O kung hindi, tatawag ako ng tao para hilahin ka palabas. Makinig kayo, nanay ko ang dean ng paaralan. Tatay ko ang may hawak ng buong lugar na ito. Ako ang hari dito. Ang sabi ko, susundin. Kahit gusto mong bumili ng bahay, dapat magpaalam ka muna sa akin. Ganyan kayabang ng anak mo at wala kang pakialam? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Nakakagulat ka talaga. Ram, di ka lang na mayaman na nagpapanggap na mas mataas ka sa lahat. Anong karapatan mong husgahan ako at ang anak ko? Naghahanap ka ng gulo. May tao ba dyan? Ngayon, ikaw at ang anak mong babae ay matututo kung ano ang ibig sabihin ng paghihiganti. 10 beses pa. Hulihin silang lahat. Pero kasama itong dalawa ni Director Carter. Director Carter, Director Wang, sino ba ang may pakialam? Ang asawa ko, si Director Miller, ang tunay niyong boss. Kung hindi niyo susundin ang utos, matatanggal kayo. Naririnig mo ba ako? Opo, ma'am. Pareho lang yan. Sumipsip ka man sa isang boss o sa isa pa. Dahil na nasagasaan na natin si Director Carter, mas mabuting sumunod na lang tayo kay Director Miller. Tama. Talagang tama. Amen, John. Bago nyo hawakan ng sino man, dapat nyong pag-isipang mabuti. Kung gagawin nyo ito, wala na kayo. Mag-isip kayong mabuti. Ikaw, maliit na pulubi. Ikaw at ang mayabang mong papa ay pwedeng maparusahan ng magkasama. Huwag mong sabihing nagtatangi ako. Ikaw, Paslit, Chloe. Pinabalaan kita. Bitawan mo ako ngayon. Patay ka. Maliit na babae. Iminumungkahi kong mag-sorry ka ngayon din. O pagsisisihan mo ito. Chloe. Tigilan nyo. Itong hamak na tao, ilang beses kanyang sinaktan? 100 beses niya akong sinaktan. Nagsisinungaling ka. Sinungaling ka. Hindi ka mabuting bata. Nagsisinungaling ka. Sige,
Eh di babayaran natin ng 1,000 beses. Bugbugin, tapos itapon palabas. Pagkatapos, sa pasukan, isabit ang mga larawan nila. Maglagay ng karatula. Mula ngayon, ang mag-amang ito ay ipinagbabawal. Sa'yo muna tayo mag-uumpisa. Munting binibini. Gawin nyo. Papa, sagipin mo ako! Anong lakas ng loob niyong gawin ito? Tandaan mo ang sinasabi ko. Hindi kita pahihirapan ng basta-basta. Teka, akala mo papayagan kita? Gaya ng ama, gayang anak. Dahil sinampal mo ang anak ko, babayaran kita ng pamalo. Patas. Di ba? Nanay, kunin mo ang pamalo. Mabuting bata. Ako na ang bahala rito para sa iyo. Tigil! Director Carter, hindi ba't dapat ay nag-uusap ng negosyo ang asawa ko? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka sa daan. Ayos ka lang? G. Hayes, nasaktan ka ba? G. Hayes? Siya ay isang malaking pulubi at isang maliit na pulubi. Bulag ka ba? Hayaan mong linawin ko ito. Si G. Hayes ang aking pinagpipitaga ng panauhin. Paano mo siya nagahasaktan? Lumabas ka. Pinagpipitagan ng panauhin? Anong pinagpipitagan ng panauhin? Imposible yan. Director Carter, ngayon ko nakikita ang tunay na kulay ng lugar na ito. Ipinagmamalaki ninyo ang pagsipsip sa mga makapangyarihan at hinahamak ang mahihirap habang minamahal ang mayayaman. Iyan ang pamantayan dito. Talagang nag-aalala ako na masisira ang anak kong babae. Nakakadisgusto. G. Hayes. Sila lang ang eksepsyon. Yun lang. Bilisan mo at humingi ng tawad kay G. Hayes, ang lalaking ito ay isang tao na kahit ang asawa mo ay hindi kayang saktan. Naririnig mo ba ako? Bakit ako magsusorry kung ayaw ko naman? G. Hayes, tingnan ninyo. Nagkamali lang ang anak ko. Isang bagay na nagagawa ng lahat ng bata. Matanda na kayo, kaya hindi na kailangang laking issue pa ito sa isang bata. Kalimutan na lang natin ito, hindi ba? Eksakto, at dahil hinampas mo ako, hindi ba nga natin yan napag-uusapan? Ang kapal ng mukha mo. Huwag kang magpanggap na tanga. Dapat papagsorihin mo ang anak mo kay G. Hayes o hindi maganda ang kahihinatnan nito. Hindi ako mali. Sila ang mali. Hindi ako magsusorry. Director Carter, nagkaroon nga ako ng kaunting hindi pagkakaunawaan ngayon kay G. Hayes. Pero pareho kayong mga direktor ng asawa ko sa parehong antas. Gusto mo akong takutin? Walang mangyayari. Kung gusto mo nang paumanhin, ikaw ang mag-sorry kay G. Hayes. Siya. Dahil ayaw mong makinig, magfa-file ako ng kaso sa batayan ng pag-abala sa pagbebenta ng ari-arian. Ano ang sinabi mo? Carter, magfa-file ka ng kaso sa asawa ko. Papa! Gusto ni Tito Carter na mag-sorry ako sa maliit na pulubing ito, pero na-frame ako at hindi ako mali. Anak ko, huwag kang mag-alala dahil si Papa ay hindi hahayaang maapi ka. Director Miller, binuli ng anak mo ang anak ko. Ayaw mag-sorry at paulit-ulit na binabaligtad ang katotohanan. Kaya narito ako para humingi ng katarungan sa'yo. Tama ba? Ang nakikita ko lang ay nagtutulungan kayo ni Director Carter para apihin ang asawa at anak ko. Carter, idinimanda mo ang asawa ko at pinilit ang anak kong mag-sorry. Kung wala tayong maayos na paliwanag dito ngayon, hindi ito matatapos. Naiintindihan mo ba? Miller, si G. Hayes ay isang big shot sa loob ng Apex Corporation. At kahit na sanay kang magmayabang, ang anak mo. Ang pagbuli sa ibang bata ay isang bagay. Pero ngayon, kung sadyang aapihin mo si G. Hayes para lang takpan ang anak mo, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Homepe, ang Serenity Bay ay puno ng mga kilalang residente at hindi lang siya ang isa. Kung gusto niyang bumili, sige, pero kung hindi, umalis na siya. Nakakatawa, akala mo ba kulang tayo sa mga kliyente? Narinig mo ba yan, Director Carter? Hindi mo kailangang makipag-away sa amin dahil sa isang dayuhan. Baka nagkaroon ako ng hindi pagkakaunawaan kay G. Hayes ngayon, pero kung tayo'y magbibigayan, mas mabuti para sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang anak mong babae ay nag-aaral sa paaralan ko, at nakatira ka sa isang complex na pinamamahalaan ng asawa ko, kaya hindi mo dapat kalabanin kami ng dalawa. Hindi mo magugustuhan ang kahihinatnan. Bakit ako dapat pumili sa mga opsyon na inilatag mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko, paano kung bibilhin ko ang buong grupo ng real estate mo? Nang buo? Anong sinabi mo? Bibilhin mo ang buong kumpanya? Yun talaga ang pinakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ang sarap talagang pakinggan. Ahahaha. Mukhang malakas ang loob ni G. Hayes. Ang laki ng pinagsasabi. Bibilhin mo ang buong grupo? Kahit ang pinakamayaman sa Marina City, malamang hindi magagawa yan. Madali lang magsalita. Pwede ko ring sabihin na kayang-kaya kong bilhin ang buong Wall Street. Puro salita lang. Walang gawa. G. Hayes, babalaan kita. Ang Serenity Group ay isang pampublikong kumpanya. Ang market cap nito ay $100 bilyong. May koneksyon at resources ito. Kahit ang dating pinakamayaman sa Marina City ay nahirapan ng husto para lang makakuha ng 40% ng shares nito.
Naiintindihan mo ba? Ha ha ha. G. Hayes, alam kong isang big shot ka sa Apex Corporation, pero ang pagbili sa Serenity Group ay talagang parang pantasya lang. Ito ay talagang hindi simpleng bagay. Huwag niyo pong pagtawanan ng tatay ko. Kung sabi ng tatay ko kaya niya, magagawa niya yan. Kung ang tatay mo ay kayang bumili ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang tatay ko, pwede kang sumakay sa akin na parang kabayo. Kung hindi niya magawa, sasampalin kita ng sobra hanggang maging lila ang puwet mo. Deal, tingnan natin kung sino ang iiyak. Tiyak na hindi ako ang iiyak. G. Hayes, dahil ikaw ay galing din sa mataas na lipunan, magalang ako sa'yo. Kung gusto mong makipag-away, hindi ako aatras. Well, Director Miller. Mataas na lipunan ha? Kahanga-hanga. Malalaman mo rin kung sino talaga ang aatras. Honey, ipaalam sa consortium. Sa loob ng 10 minuto, pilitin ang pagbili ng Serenity Group. Sige, kung talagang mabibili mo, ako nang walang pag-aatubili, ay ipapatawag ko agad ang pamilya ko para humingi ng tawad sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, si G. Hayes, na to ay magmumukhang tangang-tanga ngayong araw. Akala mo'y big shot, kaya pumunta sa Serenity Bay para magmayabang. Ni hindi man lang nakikita kung anong klaseng lugar ito. G. Hayes, malapit nang mag-expire ang deadline. Bakit walang kahit anong galaw sa stock market? Anong nangyayari? Bakit walang reaksyon kahit kailan? Ha ha ha. Sige, tama na yan. Ang gulo ngayong araw ay dahil nabigo ako na tanggapin ng maayos si G. Hayes. Ako ang nagsimula nito, kaya ako ang mag-aayos. G. Hayes, may utang akong paumanhin sa'yo. Hindi ito kasalanan mo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin para sa akin. Sila ang may kasalanan. Hindi lang sila dapat humingi ng paumanhin. Kailangan nilang umalis dito. Ang lugar na tinitirhan ng anak kong babae ay hindi magtitiis ng mga masasamang elemento tulad nila. Oh, sige na. Magpakatotoo ka. Sige, ituloy mo lang. Mga 10 segundo na lang ang natitira bago mabuwag ang takeover mong yan sa hangin. Ha ha ha. He. Sige, tumawa ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ang tawa mo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang totoo. Ang pinakamalaking bahagi ng Serenity Group ay hawak ng pinakamayamang tao sa Marina City. Pinoprotektahan niya ito ng buong buhay. Kung gusto mo ng hostile takeover, kailangan mong gawin siyang kusang magtapon ng pinagkakakitaang ito. Sa tingin mo ba'y posible yan? Sa tingin mo ba na mangyayari yan? Kaya ang pinakamayaman sa Marina City ay malaking bagay ha? Kung lalabanan niya ako, isang tawag lang mula sa akin ang kailangan para sirain siya. Ay, wow. Ngayon hindi mo na nga pinapansin ang pinakamayaman sa Marina City. Sa 1 minuto, sasabihin mo bang basura rin ang Panginoong Diyos? Hey. 5. 4. Tapos na ang oras. Director Miller, may problema tayo. Lahat ng stock ng Serenity Group sa merkado ay binili ng isang misteryosong konsorsyum at ang pinakamayaman sa Marina City ay inanunsyo lang na ibebenta niya lahat ng shares niya sa Serenity Group. Ano? Anong sinabi mo? Ha? Anong sinabi mo? G. Hayes, talaga bang binili mo ang Serenity Group? Imposible. Kahit nasa pilitang pagbili man yan, wala kang pakialam doon. Nagkataon lang. Nagkataon. Makikita mo. Mahal. Nabili na natin ang Serenity Group. May-ari ka na ngayon ng 60% ng shares ng kumpanya. May lubos kang kontrol ngayon. Ano? 60%? Papaano nangyari yon? Paano nangyari yan? Ako na ngayon ang boss ng Serenity Group. Kayo lahat ay nagtatrabaho na para sa akin ngayon. Kapag sinabi kong tanggal ka na. Kapag sinabi kong tataas ang sahod mo, tataas ang sahod mo. Sa akin kayo lahat susunod ngayon. Ikaw yung malakas ang bibig na from D. Sasapakin ka ng tatay ko. Tumahimik ka. G. Hayes, ang mga bata talaga. Kung ano-ano ang sinasabi, hindi pa naiintindihan ng bata. Pakiusap, huwag ninyong damdamin, huwag ninyong pansinin. Sige, pwede kong palampasin. Kung aalis kayo sa paaralan ng anak ko at sa buhay niya magpakailanman, saka ko palalampasin. G. Hayes, malaking pagkakamali lang po lahat ito. Hindi ko na itama ang pagpapalaki sa anak ko. Pasensya na po, mahal. Bilisan mo at turuan ang paslit na ito ng leksyon na hindi niya malilimutan. Sige. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon din. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Ngayon, baka mawalan ng trabaho ang tatay mo at ako. Sa hinaharap, paano na namin bibilhin ang paborito mong merienda? Humingi ka ng tawad kay Chloe, ngayon din. Chloe, pasensya na, mali ako. G. Hayes, tingnan ninyo, humingi na ng tawad ang bata. Paano kung kalimutan na lang natin ito?
Kayong tatlong manggugulo gusto pa ring sirain ang buhay ng anak ko. Bakit ko papapatuloyin ang ganoong banta? Nagsorry na ako. Ano pa ba ang gusto mo, mister? Ano ba ang punto ng pagpili-pili sa isang batang tulad ko? Ang maling asal ng isang bata ay salamin ng pagkabigo ng ama. Dahil ganyan ka kawalang galang at mapang-api, ang ugali ng iyong mga magulang ay mas masahol pa siguro. Kaya, kung hindi ko sila papahirapan ng kaunti, hindi ako makakapagpahinga ng maayos. Sila ang may kasalanan nito. Naiintindihan mo ba? G. Hayes, alam kong mali ako. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. G. Hayes, naku po. Director Carter, simula ngayon, si Director Miller ay tinanggalan ng lahat ng kanyang tungkulin at pinalayas sa Serenity Group. Lahat ng kanyang posisyon at tungkulin, ikaw ang mag-reassign. Nakuha mo? Opo, G. Hayes. Tungkol naman sa inyong lahat, kung gusto nyo pa ring makuha ang inyong separation pay, alisin nyo ang pamilyang ito ng 3 mula rito para sa akin. Huwag kayong mag-alala, G. Hayes. Sisiguraduhin kong matutupad ito. G. Hayes, kaawaan ninyo ako. Ipagpaumanhin ninyo ako. Alam kong mali ako. G. Hayes. Nawala ako sa aking sarili. Ganap na nawala sa aking sarili. Ipagpaumanhin ninyo ako, pakiusap. G. Hayes. Nakatakas siya ng madali. Ni hindi niya ako pinasakay sa kanyang likod. Maging mabait ka, Chloe. Papa ay pinalayas na ang mga masasamang tao. Sa pagkakataong ito, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala, Papa. Tiyak na makakakuha si Chloe ng pinakamataas na grado sa buong taon para sa iyo upang ikaw ay mapagmalaki. Sinabi mo iyan. Pinky swear, walang bawian. Ang sino mang sumira nito ay isang maliit na pagong. G. Hayes, sa pag-usad, kailangan mo ba ako na magreserba ng isang pribadong opisina para sa iyo? O may iba pa bang bagay na gusto mong ipaayos ko? Hindi na kailangan iyon. Sa hinaharap, hindi na ako madalas babalik para makialam sa pang-araw-araw na operasyon. Iiwan ko iyan sa iyo. Gawin mo ng maayos at makukuha mo ang iyong bahagi ng kita. Salamat sa iyong tiwala, G. Hayes. Magtatrabaho ako ng mabuti. Chloe, mahal, halika't pumili tayo ng bahay. Sige. Pumili kayo ng parehong gusto. Tara na.